Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating araling umaga ay hadlang o tulong. Hadlang o tulong. Isang bagay po ay maaaring magsilbing hadlang o tulong, depende kung paano natin titignan o gagamitin ito. Maaaring maging hadlang sa ating pananampalataya o isang tulong o pakinabang sa ating pananampalataya. Halimbawa po, para sa isang lalaking mayaman sa Mark chapter 10 ng Biblia, ang pera at yaman ay nagsilbing isang hadlang. Maganda na sana ang kanyang katayong spiritual, dahil sa kanya, ginaganap niya raw ang mga utos laban sa pangalunya, laban sa pagnanakaw, laban sa pagbibintang, at laban sa pandaraya mula pa sa kanyang kabataan. Kanya raw ginagalang din ang kanyang mga magulang, ama at ina, ngunit nang sinibihan siya ng Panginoong Yesus na ipagbili ang lahat niyang tinatangkilik at ibigay sa mga mahihirap at sumunod siya sa ating Panginoong Yesus, siya po'y umalis na malungkot dahil marami siyang kayamanan. Marahil po kung siya ay mahirap, baka nakasunod siya sa ating Panginoong Yesus. Ngayon po sa kabilang naman, sa Mark chapter 12, may isa pong biyuda na mahirap na naghulog ng 2.50 sentimo binakaloob sa templo. Ang bahay pong ito nagbigay ay pinuri ng ating Panginoong Yesus. At sinabing ang maliit na binigay ng babae, ang kanyang buong kinabubuhay ay higit na marami kaysa inihulog ng lahat ng naroon. Pati nga ang malaking halaga na hinulog ng maraming mayaman. Sino minamahal, ginamit po ng biyudang ito ang kanyang maliit na yaman upang maglingkod sa Panginoon at tumanggap ng papuri mula sa ating Panginoon Yesus. Ngayon po, tayo kaya mga minamahal, ating bang pera, yaman at ari-arian, may ito ba nagisilbing hadlang o tulong sa ating pananampalataya at pumuhay bilang Kristiyano? Di ba tayo nakapaglingkod kumisan sa ating Panginoon dahil nais nating kumita? O di ba ginagamit ang ating pera at yaman upang sumulong ang Ebanghelyo at lumago ang gawain ng Panginoon? At di ba bang pera at yaman ay hadlang o tulong sa ating pananampalataya? Maraming salamat po.